Musta, Ped? Okay lang, Kap. Tara, tingnan natin itong ginagawa nilang building. Para makita ng mga subscriber natin. Ito yung building to, ano, Ped? Ito yung building to. Opo, Kap. Makita natin tong building 1. Dito yung mga masisipag. Si Darwin, si paring Joseph, at si Boss Ampong. Ako nang magka-camera, Pet, para makapagsalita tayo. Doon ka naman para makita ka naman nila doon. Makita nila kung sino yung cameraman natin kanina. Yan po si Pedro. Yan po yung piloto natin. Ayan. So unang-una, ang ipapakita ko muna sa inyo ay yung building 1 update. Ito po yung ginagawa natin na layer house. At ito yung kanilang bodega. Ayan. Ayan yung bodega na sinasabi ko. So, meron siyang hagdan na 3 steps, Ayan, may naalala tuloy ako dito sa steps na to eh. Yung mga matatanda, kapag magko-construct ka ng hagdan, ewan ko kung itong si Pedro, alam mo pa Pedro, halika rito. Yung mga matatanda nun, di ba may mga pamahiin sa paggawa ng hagdan? Meron yung oro, plata, mata. Yung mga ganun eh. Pero sa panahon ngayon, hindi na tayo gaanong pamilyar. Ayan, so ito yung bodega. Ito yung 11 feet ang lapad mula dyan hanggang dito sa tubong isa. Yan po yung 11 feet. And then mula naman dito hanggang dun sa dulo ng yero 10 feet. Kaya 11 by 10. Ayan. And then didingdingan po siya ng yero. Itong side na to na dingdingan na. Itong nasa harapan natin didingdingan din yan. Pati yan. Itong gitna, yan yung pinagkapintuan niya. Yung gilid didingdingan din. Ayan. Then aakyat tayo rito. So andito na tayo ngayon sa bodega, nakatayo. And then yung nakikita nyo, tapos na po yan. Okay na po yan. Cages na lang po yung i-install natin. Kaya yung mga boys natin doon ay sila po yung nag-a-assemble na ng cages. Nang sa ganun ay mailagay na nila dito. Ayan. So dun sa mga nagbabalak na magpagawa, ganito po yung gawin ninyo. At ito po yung finish niya. Kumbaga ito yung kahihinatnan. Ito yung kapag tapos na. Ito yung housing na sinasabi natin. Ayan. So ang haba nito 10 feet tong haba ng bodega natin, 72 naman itong bahay ng manok. So mula po dito, yan yung dulo. Yan, yung mula po dyan sa tinuturo ko hanggang dun po sa dulo, 72 feet. Idagdag natin yung 10 feet na bodega, kaya 82 feet po yung haba nito. Ayan. And then ang importante, ito yung daanan, Ito yung daanan kasi mamaya itong right side and then left side magkakaroon na po ng cages yan. Ilalagay na yung cages. Julius, favor, leg stand. Magsampa ka. Ayan. So number 1 po yung angle bar. Yun, yung inapakan ni Julius. Angle bar po. Ituro mo nga sandali yung angle bar. Yung angle bar na yan, dapat pareho yung level niya dito sa daanan. Kasi po ipapatong nila yung
leg stand. Leg stand po yung tawag dyan sa hawak ni Julius. Ipatong mo, Julius, para makita nila. Ayan. Okay. So yan po, mula po dyan sa angle bar hanggang dito po sa daanan, 48 inches po yan. And then yung leg stand po namin ay 50 inches para sasampa siya. Hindi nyo na po pwedeng palagpasin sa 48 inches kasi mahuhulog na po yung leg stand. Yan, isasampa. Pahawakan mo kay uncle mo yung ped. Hawakan mo yung isa. Tapos isa pa. Hawakan ko rin yung isa. Lagi. Meng, mag-ano ka nga sandali ng cages. Ayan, ipapatong-patong lang po yan. Hindi po yan wini-welding. Ayan. Tapos ayan. Kumukuha si Mingming. Ito po yung tisoy na natin dito. Ming, ayan oh. Galing po ng Korea to eh. Ming, ha. Chinito. Ayan, isasampa mo. So dun sa taas, Ming, pakita mo. Yan po yung pinagka third floor, third deck. Ayan, okay. And then, ayan. And then, ipakita mo rin sa gitna. Lipat mo lang para may imagine na nila yan. Okay, dyan naman yung pangalawa. Okay, and then yung pangatlo, dyan naman po. Okay, iwan nyo na yan dyan. Dyan na yan. Okay na siguro yan. Okay na yan. Ayan. So, ganun po. So, mamaya, parang trend na yan. Magkakadugtong na po yan doon. Ayan. So, ang technique po dito, kung gaano po kataas tong flooring, yung level niya, ganun din po dito sa angle bar, yung hinahawakan ni Pedro. Nang sa ganun, yung alignment or yung level ng leg stand na papatungan ng cages ay maayos Ayan. So open na po yung niya. Open sided. Open na po yan. Ganito na po yan. Basta yung kung ano yung nakikita nyo, ito na po yun. Ayan. So yung hollow blocks ay 5 patong po yan. Yung isang patong nakalubog. Yung 4 ay nakalitaw. Ayan. So nasabi ko nga palagi, parang may puntod siya sa gitna, mahaba, ganun. Dito sa amin ang tawag pansyon. Ayan. And then pag dumumi yung manok, mahuhulog diyan. Diyan, Pedro, punta ka, kunwari maglilinis ka, diyan. Hindi, diyan ka lang. Oh, 'di ba meron kang rake? Hihilahin na lang, kakalay-kayin na lang ni Pedro yung mga ipot dito. Hihilahin na lang niya diyan and then papalahin na. Ayan, so madali lang. Ayan. So, ang paglilinis siguro kahit na once a month, okay lang. Pero kung masipag kayo, masipag yung mag-aalaga nyo, weekly. Ayan. So, may mga nagtatanong bakit daw may ganitong design ng housing. Ito kasi, ang dito, hindi siya takaw tingin. Ayan. Kapag may mga kapitbahay kasi, may mga kabarangay na medyo mga hindi nyo masabi, may mga inggit, di ba? Ayan, so hindi siya takaw tingin. Kapag yung elevated kasi, parang pag tinignan nila, parang ang laki-laki na. Dahil syempre mataas, Ito parang kumbaga low profile lang, di ba? Mababa lang. Yan, yun yung number 1. And then yung budget, mas mura yung cost ng pagpapagawa nito. Kumpara sa ang cost kasi nito, 350 pesos per head. So itong nakikita nyong ginawa natin, itong building, ang cost nito, 350,000. Kapag elevated, nasa 500 pesos na yung elevated. So kung 500,000 na. 'Di ba? Mas mahal ng 150. Kaya lang minimum na ginagawa natin ay 3,000 capacity.
Ayan, kasi kung ano, malulugi ka. Yung 3,000 kasi may bodega na yun eh. Ayan. So, minimum 3,000 pataas. Ayan. Ang ideal doon is 5,000 pero para isang tao yung mag-aalaga. Ayan. Dito, 2,000. So, isang tao yung mag-aalaga dito. And then malamang si Bossing, yung ano, yung nagpapagawa sa atin, yung owner. Siya raw mismo yung tututok dito nang sa ganun ay talagang matuto sila. Ayan. So, itong nakikita nyo naman ngayon ay ito yung second building natin. Yan, pangalawang building natin. So, gagawa sila hanggang Wednesday and then babalik na lang sila dito after na ng Holy Week. Ayan. So, today pala is March 30, Monday, 2026. Ayan. So, maya-maya lang ay isasampa na ng mga boys natin yung mga cages. Ayan, and then uuwi na rin sila, hindi sila matutulog dito. Saglit lang nila yan na gawin. Lalong lalo na yung si Julius, nakainom ng Red Doors yan kagabi. Kaya mabilis siyang gumawa. Ayan. Tapos sa tingin ko, Julius, alam kong almusal mo munggo. Balatong. Sabi ko na nga, be. basta dito lang yung destino sa Pangasinan. Meron kaming kainan. Alam na alam ni Pedro, may kainan po kami ng munggo na ang lalaki po nung sahog, yung paa ng baboy. Ang lalaki po. 75. 75 na kasi nagtaas po ng 5 piso. Pero sulit po. Ang lalaki nung sahog. Paborito ko pa naman yan, basta munggo. Kahit 3 araw na yan ang kakainin ko. Ayan, so yung bubong, ayan. Yung na-discuss naman na natin yung sukat ng mga building. So balikan nyo lang, hanapin nyo lang yung mga video, yung mga naunang video natin. Parang pangatlo na kasi to eh. Nung una yung layout, pinakita ko, tas yung kalagitnaan. And then ngayon napatapos na. Sa susunod siguro makikita nyo na dito na yung mga cages. Ayan. So siguro hanggang doon na lamang po muna tayo. At tayo ay iikot na naman sa ibang farm para i-supervise So maraming salamat po sa inyong panonood. Happy anong tawag doon? Undas. Undas? Holy Week Holy Week. So Thursday hanggang Wednesday lang yung trabaho namin dahil Thursday, Friday ay Holy Thursday, Holy Friday. Ayan, by next week na ulit yung trabaho magre-resume. Ayan, so magnilay-nilay tayo dahil ito yung panahon na si Jesus Christ ay sinakripisyo, nagsakripisyo siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So ganon, pinako siya sa krus. Ayan, so maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless. Ayan, Julius, babay na Julius, babay ka na. Uy.